tumahimik pa ang bayan natin kung Pilipinas, hold up dito, hold up. Wala nang ginawa tayo mga ayaw ng gulo, napipilitan tayo to confront evil because nandyan sa harap natin. Sino mo naman gustong pumatay? Putang inang yan. Bakit ako why would I waste my time? Binila, patayan si Duterte, lumalabas ng gabi, ganon. Also, sino mo naman gusto maging security guard? Na ang kinuha ko law. But, siguro sa trabaho, alam mo sa gabi, dyan rin lumalabas yung mga masasamang tao. At dyan rin lumalabas yung nakakatakot na magandang babae sa buong bayan. Sino ba nakita ninyo maganda sa Arab? Ginam? Sa Arab. Yung nagtatrabaho, patay ng basket, na mamalingki. Pero pagkagabi, makita mo, lumalabas, mga anghel, gising na. Ang mga demonyo putang inatulog na. Hindi, ano na tayo? Seriously now. No, our country is not yet that well off. I'm very sorry na nakikita tayo dito at kayong napunta dito sa loob. Kasi sa labas, mga Pilipino rin naghihintay doon. So, sino mayari itong mahinang klase? Siguro contribute na tayo. Gawa natin third floor. For exclusive use. Para every Saturday makita-kita tayo. Maraming mag-uwi niyan, buntis na. Yung mga dalaga. Mahirap kaya walang ano. Hindi ako mag-survive ng buhay na walang dito pa. Nandiyan ba asawa mo? Well, ganito yan. We were not really ordered, but maybe it was a form of an order. But ang dumating sa atin as a request from the Hong Kong authorities that we avoid talking about politics. Ako wala naman akong no plans about to talk about politics. It's too early. I will talk about it sa Pilipinas. Doon na lang kayo makinig. I'm not trying to na kayo you vote for I leave it up to you to
decide for your own kung ano talaga ang mabuti para sa bayan. Pero kung ano kayo, if you have to listen to some advice, maybe you can consider the advice ng former president. An advice that is only good for the country. I am not talking about any candidate, but the interest of the Philippines. So, but meron akong mga kaibigan na nandito. Grupo kami dumating. I happen to promise my... Saan nga yung... Wala pa ang asawa ko. Wala pa. Ito si Hanelet kasi, ang asawa ko, overseas worker yun. Yung asawa ko ngayon, yung una kong asawa, huwag na yun. Nanay ni Inda yun, medyo problema tayo. Alam mo yung nanay ba ni Inday, Tisayan. Tapos, nakita ko yan sa aeroplano, stewardess eh. So, kung alam ko, hinanap ko kung saan yung bahay. Nandoon sa Monteverde, doon sa Davao. Pasok ako sa mga bahay-bahay doon, nakita ko ang gaga. Nagalaba. Ano ang ganda ito ah. Tapos sa hagdanan ako sa kabilang, sabi ko, Miss, labandera ka? Ewan ko kung sino taga-Davao dito. Yung hagdanan nila may nung nahalata ng nanay si Puring, mother-in-law ko, inilipat yung aso doon sa hagdanan. Tangina hindi ako makaakyat. Kaya hiningi mo eh. Ano na yan yung anong tawag yung pukpok sa Bisaya? Balutin mo ng karne, tapon mo doon. Dalawang araw, ang aso nila dalawang araw na ako na tangina mo nung namatay kasi yung nanay ni Elizabeth may pwesto sa bangkiruan, madamit. Kaya, yun. Ito naman si Elizabeth. Mahaba ng istorya. Pero basta tinanan ko, dinala ko sa Digos kasi nung na high school ako, nag-abot ako ng Digos. 7 years ako sa high school eh. May graduate school na doon,
umabot talaga ako ng Digos, putang ina. Doon ako nag-graduate. Sa bagay, sa totoo lang ha, hindi ako nag-gayabang. Nothing to be proud of. Nothing to... Alam ba ninyo, ang presidente ninyo, 7 years high school. Oh, taga-Davao ka lang, tignan mo, sinong mahusay sa lahat? Kasi nag-aral ako ng matagal sa high school talaga. Tinapos ko ng 7 years para ma-master ko yung buhay. Ngayon, noon punta ako dito, punta ko ng pamilya, kung kaming kilala. Ngayon, nung pasok ako sa harap ninyo, mayabang na. Mga kababayan, ano bang sunod ang gagawin natin? Ano ba itong Pilipinas? Maligaya kayo o hindi? Maligaya pa naman. Sa bahay nila, si yung Inday na. Ayun ang mandita. Di ba sinabi ko sa inyo, sino yung mga matatanda dito na Di ba sinabi ko sa inyo, maliit pa yan si Inday. Sinabi ko na inyo, maldita yan, bantay kayo. So, nakita nila nagbugbog ng pulis. Hindi lang yun. Hindi, yung nakita lang ninyo sa TV.